sobrang trending ito dahil meron isa pong may-ari ng Geely na bumili siya ng sasakyan at pagkatapos sa after service hindi nagawa ang kanyang sasakyan. So ang sabi niya, huwag kayong bumili ng Geely dahil mararanasan ninyo ang nightmare. So shout out sa may-ari ng video ito. Gagamit ko ay mayroon ng 4.4 million nanonood. So pagkatapos nito guys, magbibigay tayo ng reaction patungkol sa mga bagay na ito. Car brand ever, Geely Philippines, do not buy cars from them anymore. Kung nagbabala ka guys, panoorin mo muna tong video to ko para malaman mo yung experience ko. So meron akong post sa Facebook kagabi guys, and it turns out na super nag-viral siya. And I decided actually to not post it sa TikTok, but yun up until now kasi parang hindi pa rin tayo napapansin, at the same time may mga kumukunsya pa rin sa akin, tas parang ako pa yung may kasalanan sa nangyari na to. So explain ko sa inyo guys kung ano nangyari, tas kayo nahumusga. So I bought this car around more than a year ago na to sa akin, tapos siguro mag-almost 2 years na nga, since nga 6 months na to, around 5 months na to nasa kasa. So about 6 months ago, nakaka-experience ako guys ng yung pag ginagas mo yung kotse, diba, rampa siya, tapos bilang magpapalo siya ng 4,000 RPM, biglang babagsak yung RPM ko para mawawalan siya ng power. So immediately ko siya dinala sa kasa, and then sinabi ko sa nila meron ako na-experience sa ganito. And then na-troubleshoot nila guys, sabi daw nila, nakapagpagas daw ako sa isang gasoline station na madumi yung gas. So nagtataka ako guys kung number one, bakit nila sinisisi yung gas? More on petrol lang naman ako palagi nagpapagas. Super bihira ako sa mga numbers magpapagas that time. So, para hindi na masyadong maraming argue, so I go with them kung ano yung solution. Sabi daw nila, kailangan daw nila i-drain yung gas and palitan yung filter, which is hindi naman sila nag-charge sa akin. And then, after about 3 to 4 days, naayos naman nila yung kotse and na-drain na nila yung filter. And then, after a month, so papunta akong Alabang neto nung time na to, which is ito na yung kotse ko nung time na to. Nakapag-park pa ako yan papunta, and then nung pauwi na ako, which is around mga 10-11 PM na to, sobrang hassle, ako na lang nag-isa sa parking lot, ayaw mag-start ng kotse ko. So nung una, akala ko is meron siyang battery problem or malulubat na yung battery. Kasi guys, pag in-install ko siya, pumipitik lang siya tapos namamatay siya. So usually, pag ganun yung nangyayari, battery issue siya. So I called Motolite, and then dumating si Motolite, and then chinek niya guys yung voltage ng battery ko, and sabi niya, good as new pa yung battery ko, so hindi problema yung battery ko. So then, eto si Kuya Guard, shoutout sa Guard, I forget their name, but he called a mall mechanic guys to help me. And then, chinek muna ng mechanic guys yung nangyayari dito, whatsoever. So, hindi ko masyado naintindihan yung nangyayari dyan. And then yan guys, gumamit sila ng scanner para ma-check nila yung log ng car ko, kung ano yung error lumalabas sa system niya. And unfortunately guys, walang ma-detect na error. Itong, yung device na to, di ko alam kung anong tawag dyan. Pero this device is usually used even sa kasa ginagamit yan. So itong si kuya na to, itong nakaputi na to, which is siya yung mechanic, meron siyang instinct na sabi niya, baka fuel pump yung problema ng car na to, kasi tinetesting niya, every time na igagas niya, dun instantly namamatay yung kotse. So ibig sabihin, walang gas na nasisip-sip yung makina. Kasi sabi niya sa akin, yung time na to, wala na daw problema dun sa makina, so probably nasa loob yung problema. So then immediately niya chinek yung fuel pump, which is nasa likod ng car yun, binaklas niya yung car, and then chinek niya doon, tapos nakita niya na hindi umiikot o hindi gumagana o walang power yung fuel pump. So troubleshoot niya ng onte, and then in short, napagana niya, and naka-under na kami, and naka-win na kami. Pero sinabi niya sa akin na, James, tomorrow, dalhin mo to sa kasa kasi serious matter to at kailangan nila itong palitan. So the next day, dinala ko siya sa kasa, and sinabi ko na ito yung nangyari guys, ito ganyan. So diretso pina-PMS ko na rin siya. And then, after 3 days, binalikan nila ako na sabi nila guys na wala na daw problema kasi nung in-scan din daw nila, ginamit nila to, wala rin daw pong error lumalabas and good to go na yung kotse. So inisip ko baka siguro nagkataon lang talaga or like talagang shit happens lang. Pero since nga kasi nagsabi na okay na, so ginamit ko siya. After about 5 to 7 days or 1 week guys, so meron akong transaction na ito ng time to. Actually papunta ako ng bangko ng time na to, Security Bank Libertad. Biglang nag-shutdown yung car ko sa kalsada. Yan, makikita naman ninyo guys, pinapatuko ko na nga. And then basically, nung nag-shutdown siya, same yung experience na nangyari. So feeling ko, fuel pump na naman yung problema. And tinawagan ko yung kasi, sabi ko, di ba sinabi ko sa inyo na palitan nyo to, pero sabi niyo walang problema. So ito na naman nangyari siya ulit. And then, so ginawa nila is, nirefer lang nila ako sa roadside assistance daw ng Geely, which is tinawagan ko, which is yung tow truck na yan. And nakala ko nung time na to guys, is covered ng Geely to expense ng tow na to, since nga problema kasi nila to. So, nagbayad pa around data ako ng mga 3,000 to 3,500 nung time na to. So, medyo nababad trip na ako ng time na to kasi
wala, hindi man lang ako pinuntahan nung Geely mismo. So yung like yung contract, yung parang outsource lang nila na towing services yung pumunta sa akin. Tapos ito, dinala na to sa Geely na mismo sa Makati. So ayan, medyo nahihirapan pa nga silang hatakin since nga naka-electronic handbrake tong car na to. Kaya wala, sobrang hassle. Ayun yung security bank ko. So ito, kahapon na to, this is 4 months later. So nagkaroon kami ng conversation back and forth. But basically guys, most of the time, 90% of the time, hindi nila sinasagot yung tawag ko at text ko. At marami akong proof dyan. So makikita na nyo siguro sa Facebook post ko na lang. So this is kahapon, August 20, no? Pumunta ako, nag-surprise visit ako sa casa nila. And since alam ko naman tong area na to, alam ko kung saan yung service parking garage nila dyan. So pinasok ko. Pinasok ko for the reason na 45 minutes na ako naghihintay doon sa lobby nila and walang nag-a-assist sa akin. Kahit man lang ahente, wala. Nakafocus sila lahat sa mga benta nila. I mean, doon sa mga walk-ins yun sa mga nag-i-inquire. Pero ako, na may problema ako sa existing unit ko from them, hindi nila ako inaasikaso. So, eto nakita ko. Ayan, nadatnan ko yung kotse ko. If titignan mo guys, tignan mo mabuti. Tignan nyo guys kung gaano kadumi yung kotse ko. Imagine mo, 4.5 month. Ganyan na yung kotse ko, umulan, umaraw, nakatirik pa sa araw guys, hindi man lang kinovered parking. Eto nga, sobrang alaga ko to palagi nagkakawer, tapos makikita mo yung kotse mo ganyan. Sinong hindi mababadtrip, di ba? Hindi lang dyan nagtatapos, tingnan nyo to. So sinilip ko guys yung loob ng kotse ko, and tignan nyo guys, meron pang natitirang milk tea, no? Antindi talaga, so ibig sabihin, uminom pa sila sa loob ng kotse ko. Tapos, ito pinakamatindi guys, sobrang nabadtrip na talaga ako nung time na to. Number 1, mayroon pang potato corner doon. Ayun o, yun o. Kita mo yun? Tapos ito yung seat nakabukas. And then yung fuel pump guys, ito, naka-open yung cover niya. Alam nyo ba itong bilog na to guys? Sobrang daming naka-open na gasoline dyan na exposed. So imagine niyo guys yung amoy ng yung potato corner, amoy ng milk tea, amoy ng gas, no? 4 months na po yan dyan umiikot sa loob na naka-enclose na nakatirik sa araw. So for sure yung amoy niyan guys, kumapit na po yan dyan sa materyales, sa leather, sa tela, o sa interior ng kotse. Ayan, tignan nyo, nakikita nyo, yan o. Ito naman yung likod na part, di ba? Grabe talaga guys, sobrang tindi ng mga watermarks na yan. So shoutout sa Geely Philippines, no? Especially kay Sojitz, which yung owner mismo ng Geely Makati, which is one of the flagship and main branch ng Geely mismo. So right now, maraming bumabatikos din sa akin na yung mga tamang mga tao na Geely proactive, yung mga super fan ng Geely. Wala naman akong problema kay Geely brand guys, pero sana ayusin nila yung services nila. So kahapon guys, actually medyo concerned na rin ako para sa brand nila kasi kahapon guys, 4.3 yung rating nila dito sa Star. Within just one overnight, naging 3.2 na lang siya. And super alarming yan sa mga new customer nila. Till right now, I'm pretty sure na apektado na rin pati yung mga agent sales nila. Sobrang dami nagka-cancel kahit basahin ko sa comment. Yung post ko sa Facebook, nasa 2,000 shares na siya and 3,000 likes plus thousands of comments. So, sana ayusin nila to. Geely, naghihintay ako sa inyo kung ano magiging resolution nyo dito. But one thing is for sure, wala na akong ganang kunin yung unit ko since binaboy nyo na siya. So, yung mga bibili dyan guys ng Geely, i-make sure nyo muna sana na number 1, maayos yung kausap ninyo. Yung after sales, pinakamahalaga. Kasi maganda naman talaga si Geely. But ang pinaka-problema ng karamihan, which is hindi lang ako, is yung after sales sila. So, I hope you have a good day and ingat kayo. God bless. So guys, ano magiging reaction natin doon sa bidyong yan, 'di ba? Makikita talaga natin. Problema po talaga kapag bumili po tayo ng sasakyan at hindi po talaga sila full service. Yan ang magiging dahilan kapag minsan sa mga mekaniko o kulang sila sa mga technician na talagang mga qualified. Kaya sabihin natin sila Geely po. Kasi ako nanggaling ako, nagtrabaho ako sa company, Toyota, Nissan at Renault. Kami ay may mga tinatawag kami mga technical manager, meron kaming team leader at marami pa kaming mga pinagdadaanan bago po namin nakukuha minsan ang mga trouble. Ang mga trouble ng ganyan guys ay talagang masabi natin malalim. Hindi naman po talaga trouble yan na basta trouble lamang. Pero yung may-ari may karapatan talaga siyang magalit. Dahil bakit? Pinabayaan ng kanyang sasakyan at ilang buwan niya na palang nandoon sa Geely. So, kahit sino naman magagalit talaga. Kaya guys, advice ko sa inyo, kapag bumili kayo ng sasakyan, hindi lamang porkit mura ay bibilhin ninyo o mahal, kundi tignan ninyo after sales kung kompleto ba ang gamit, mga pyesa at mga technician nila. Minsan kasi po kinakailangan talaga yung mga technician natin ay training. So dito sa bansang Pilipinas, marami akong nakita na ang mga magagaling na mekaniko at mga mahuhusay sa mga company ay wala sa doon, kundi nandoon na po sila sa ibang bansa. So kaya ganun na lamang po ang galitin ng may-ari ng sasakyan. Although na talagang in-scan ko yan, minsan
kapag ginamitan natin ng scanner ay wala talagang lumalabas ng code. So believe ako doon sa mekaniko na nag-advise tignan yung fuel pump. So isa nga po yun sa mga reason na trouble po, at siyempre kapag dinala mo po yan sa company, minsan hindi sila susunod doon. Pero kung ating pong dadaanin sa mga mekanikong may karanasan, at tulad nung mekaniko na may dalang scanner na sabi niya ang problema ay nasa fuel. Sa akin din po, na doon yung problema, nagkakaroon ng lost connection, o sinasabi po natin minsan na ang problema ay inner. So para sa may-ari, no, salamat sa share mo ng video ito upang sa mga gustong bumili ng jelly ay maging aware. Hindi lamang guys sa jelly, kundi sa bawat sasakyan na bibilhin nila, kailangan tinignan nila yung after sales o yung service nila kung ito ba ay kayang gawin. So yun lamang guys ang advice ko. So ano masasabi ninyo guys sa may-ari? May karapatan ba siyang magalit, mainis sa company ng jelly? Hindi sa sasakyan kundi doon sa mga nag-manage ng jelly na kanyang pinagkukunan. So siyempre kahit sino po, aware po yung mga salesman na sa kanila pong incentive. Meron din po mga ganyang companies sa lugar ng Saudi Arabia na mga pinanggalingan ko, lalo na po pag mga ibang lahi, aware sila pagdating sa bintahan kasi may mga incentive sila, wala silang pakialam sa service kung gaano nahirapan. Kaya kami po nasa service, nagtrabaho sa service bilang isang technician, ay kapag dumarating sa amin trouble ay talagang pinag-aaralan namin yan. Meron kami mga technician, mga chief mechanic, team leader, at meron po kami tinatawag na technical manager. At the same time, ang mga trouble po niyan ay amin pong pinapasa, kung di man po sa Dubai o sa Japan, para po katulad yan jelly, hindi ko alam, mukhang Korea yan. So binabato namin yan at nihintay namin yung feedback, pero hindi naman ganong katagal na hindi namin masusolve yung problema. Para po sa amin ay napakadali, lalo na po kinakailangan natin ang mga mekanikong merong karanasan.